Kung magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Pilipinas at dayuhang kalaban, handa ka bang lumaban para sa iyong bansa? Sabi ng iba naming nakausap, kahit ngayon, suntukan lang, pwede na. Talaga? Kasama kami pag civil war na. Oh, ganon. Nakikipaglaban po ako para sa ating bansang Pilipinas. Ang galing ninyo magsalita, Isa ano? pong responsibilidad natin na tumulong Sus, at bakit? pakipaglaban para sa ating mga bansa. Laban po tayo. Ay, naku, Hindi nanay. tayo pwedeng magpasakop sa kanila. Ay, sus, salita lang yan. Okta Research sa kanilang face-to-face survey sa 1,200 respondents nitong Desyembre. Panahong binomba ng tubig at itinaboy ng China ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Batay sa survey na kinomisyon ng Armed Forces of the Philippines, 77% o halos 8 sa bawat 10 Pilipino ang handa raw lumaban para sa Pilipinas laban sa dayuhang bansa. 77% 23% ha? ang nagsabing hindi. Gusto lang din natin, sir, makuha din po yung pulso ng ating mga kababayan because we're shifting towards external defense. It's a very good step towards the direction of being able to see the patriotic spirit ng ating mga kababayan. Ay, sus, huwag nyo kaming idamay. Sa ROTC o Reserve Officers Training Corps. It's all encompassing na, sir, no? We're also promoting naman po yung our younger generations to have that patriotic spirit po. So, Patriotic agad hinahanap ninyo, ano? Joining the ROTC. Sa iba't ibang age group ng mga sinurvey, mula teenager hanggang senior citizen, pinakamarami sa mga nagsabing handa silang ipagtanggol ang Pilipinas ay mga edad 45 to 54. Ito yung mga parents, no, na talagang who are willing to defend their families. Possibly, ito yung generation po na naka-experience po ng CAT sa high school at saka ROTC sa college po. Sa Mindanao, pinakamarami ang nagsabing handa nilang ipagtanggol ang bansa. Sa Visayas naman, pinakamababa. Tingin ng AFP, mga taga Mindanao kasi ang mas nakaranas ng kaguluhan at pagbabago. Kasi makita niyo po yung transformation ng Mindanao, no? Nag-open up na rin tayo towards tourism and everything. Dahil naranasan nila yon, nakita nila po yung benepisyo. Habang nasa Class D, ang mga nagsabi na handa silang ipagtanggol ang Pilipinas. Para sa GMA. Okay. Ito lang ang komento ko dito sa inyo, Ngayon, magaling pa lang kayo magsasalita na handa kayong lumaban, ipaglaban natin ang ating karapatan, ipaglaban ang ating bayan. Salita nyo lang yan kasi hindi nyo pa naranasan ang totoong gyera. Ngayon, anuhin nyo? Titingnan yung mabuti ngayon ang nangyayari sa Ukraine at Russia. Kung ano ang totoong gyera. Kung ano na ang nangyayari sa bansang Ukraine ngayon. Na kahit siguro isang kuto, sabog-sabog siguro ang kuto, ang ulo ng kuto. Magaling lang kayo magsalita ngayon. Ganito ang komento ko. Ako, para din ako sa bayan. Pero hindi ako lalaban ng ganito, ng dahil lang sa isang pagkakamali ng isang presidente natin na hindi nag-iisip ng tama. Iyon ang nakapanggigil. Ba tayo makipaggira? Bakit tayo makipaggira? Wala naman tayong kalaban. Sa kasalanan ni BBM, na nakipagpanigan sa mga Amerikano, kaya ganito ang nangyayari ngayon ng China. Yung China, pinapagalit tayo dahil ayaw nila nakakampi tayo sa isang bansa. Yan ang katotohanan. Bakit noong panahon ni PRRD? Hindi naman nangyayari ang ganun. Kung ginagawa sana ni BBM, ang ginagawa ni PRRD, na wala siyang papanigan na kahit sinong bansa, na kahit sinong mga demonyo sa mundo, hindi sana tong China sa atin. Ganun lang naman yun eh. Pero kasi itong si BBM walang salita. Iba ang salita ngayon. Noong hindi pa siya nakaupo, sabi niya, hindi tayo magpapasok ng mga Amerikano, ng mga ditong kabalbalan. Tapos ngayon, dahil bakit? Magkano bang kasunduan? Yun ang tanong eh. Bilyonis daw yun eh.
Kaya bumaliktad ang utak ng sabog, bangag. Biglang nagpapasok ng yung mga Amerikano ngayon sa atin, igka-igka. Sa pagkakamali ni Kuting, na kumakampi siya dito, nandoon siya sa igka-igka, ito yung source kung bakit ganito ang China sa atin. Mag-iisip kayo. Hindi kayong salita ng salitang handang lumaban sa isang pagkakamali ng isang bangag. Mapapahamak tayong lahat. Tapos kayo, puro kayo sabing handang lumaban. Salita nyo na lang yan, mga ulul. Hindi nyo pa alam kung ano ang totoong gyera. Pag binumba na kayo, baka una kayong mamatay. Akala nyo, kaya nyo ang China? Jesus, kahit Amerika, hindi nila kaya. Style ng Amerika yan na ng igka sa atin para madamay tayo Tapos itong si Kuting, na bangag ang utak, hindi nag-iisip. Sa kasalanan ni Kuting, napapahamak tayong lahat. Yan ang katotohanan. Bakit ako lalaban? Okay lang kung lalaban tayo. Mga taong bayan, lalaban tayo kapag mayroong yung pumasok na taga-ibang bansa na agawin ang bansa natin. Yun, lalaban tayo. Pero itong gulong China, hindi natin gulo to Gulo ng Amerika to. Ba tayo sasali dyan? Bakit tayo sasali sa gulo ng hindi natin gulo? Ang gusto lang kasi ng mga Amerikano, mga wise tong mga kano na itong mga hinayupak na to Ang gusto lang kasi nila mandamay. Na mayroong kakampi sila. Hindi nyo ba naisip kung ano ang ugat, kung bakit ganito ang pagtrato ng mga Chinese sa atin, sa dagat? Dahil sa kay Kuting, na kumakampi tayo, nagpalagay tayo ng igka. Yan ang katotohanan. Mag-isip-isip naman kayo. Huwag kayong lang sa yabang ninyo. Hindi nyo pa alam ang totoong gira. Salita nyo lang madali, lalaban tayo, magpakabayan tayo. Tangina, 77% ang lalaban. Galing nyo. Kung mayroong taga-ibang bansa na i-invade ang bansa natin, yan ang karapat-dapat na lumaban tayo. Pero itong gulo ngayon na nangyayari sa dagat natin, na binubomba tayo ng China, kasalanan ni BBM yan. Bakit tayo lalaban? Pabayaan natin si Kuting mag-una. Uuna muna si BBM, si Lisa Smugs, asawa niya, pamilya niya, una muna doon lalaban. Pabayaan natin siya. Kasalanan ni BBM yan. Presidenting bangag, hindi nag-iisip. Nakisaw-saw sa bansang may gulo. Tapos tayo ngayon ang mapapahamak. Yan ang nakapanggigil talaga. Ay nako, akala nyo madaling makipaggera. Madaling magsalita. Pero pag nandyan na, baka yung, aywan ko lang, kung tingnan nyo ngayon ang nangyayari sa Ukraine at Russia, yan lang. Halimbawa na yan sa inyo. Kung saan-saang bansa ngayon na may gulo, titingnan nyo yan. Kung anong nangyayari sa bansa nila. Puro pulbos, mga building, lahat-lahat. Yabang ninyo magsalita. 77% daw ang lalaban. Jesus! Salita nyo lang yan. Kasi hindi pa nangyayari. Pag nangyayari na yan, kahit isang missile ibumba sa inyo sa Manila dyan ng China. Siguro baka una kayong magtago. Salita magaling.